Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo. Muli po isang mainit na pagbati sa inyong lahat at ito po ang programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Sama-sama po tayo sa isang edisyong ito ng Global na Tayo ngayong araw na ito ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Oktubre, oras at araw dito sa Pilipinas. Ang programang Global na Tayo, tulad po na nabanggit ko, hatid sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot po ng Presidential Communications Operations Office. Kasama ko po maglilingkod ngayon sa araw na ito ang ating mga katuwang sa Global na Tayo team mula sa Master Control. Walang iba kundi si Mr. Milo Jonella, sa ating Warcast, si Hero, and of course sa ating pong live audio streaming kasama natin si Justin. Ang ating executive producer si Miss Stephanie Vicente, and of course kasama rin natin si Miss Susan Aison. Ano po? Well, kami po inyo nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa inyong YouTube channel, kami rin ay pwede nyo subaybayan. I-type nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service. Gayon din sa ating real-time, on-time live audio streaming. Kung kayo po ay may cellphone, laptop o desktop, kung kayo may smartphone, punta lamang po kayo sa Google Play at i-type, at kung kayo naman na may iPhone, punta lamang po kayo sa App Store. At sa mga browser po niyan, i-type nyo lamang PBS Radio App. At lalabas na po yan. At i-type nyo lang doon, e-box, e-box. E as in Echo, V as in Victory, O as in October, X as in Xerox. At kapag na-download nyo na po yan, makikita nyo na po sa pamamagitan ng mga tile icon ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. Alright, at kami po ay nagsisimulang mag-broadcast alas 7 ng umaga, tatagal ng the next day pa, around 3 to 4 in the morning. Monday to Sunday. Yan po ay upang mas lalo po namin kayo marating saan man kayo parte ng mundo naroroon, lalong-lalo na ang ating mga overseas Filipino workers, umaga man, tanghali, hapon o gabi. Yan po ang aming sinumpaang dedikasyon sa pagbibigay ng impormasyon at serbisyo publiko dito sa Radyo Pilipinas World Service. Bago po tayo magpatuloy sa ating programa ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, bibigyan ko muna kayo ng idea kung ano pag-uusapan natin. Baka hindi nyo po paalam, kaninang kagabi ng Lunes, around 10 or 11 ng gabi, tama ba? Martes. Gabi ng Martes, mga around 10 to 11 ng gabi, Martes, September 30, oras at araw sa Pilipinas, tumama po ang may 6.7 na lindol sa may Cebu. Sa may Cebu. At matinding tinamaan po dito itong tinatawag na Bogo City sa may Cebu, 6.7. Pero meron pa hong iba pang nakaramdam ng intensity 7 sa ibang mga lugar. Kasi po umabot po hanggang Bicol region naramdaman yung intensity o pagyanig ng lupa. At kasalukuyan sa mga figures na nakakarating po sa atin, meron na pong mahigit 20 ang naitatalang nasawi sanhi ng lindol sa Cebu. So we still have to verify that, dahil of course sa ngayon po, sa mga oras na ito, habang ginagawa natin ang programang ito, sa ganitong oras na alas 10:40 ng umaga, patuloy po ang rescue operations ng ating mga rescue organizations, ng ating mga PDRRMO, ng ating mga local rescue workers, kasama ang iba pang mga government agencies sa pag-rescue at pagbibigay pa rin ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol na ito. At may makakapanayan po tayo later on, at ito po ay mula mismo
sa Department Head ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa pagbabalik po ng ating programa, magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. At patuloy po tayo nakikipag-ugnayan dito po sa Department Head ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office upang malaman po ang kasalukuyang sitwasyon dyan po sa nasabing lungsod na po nakaramdam ng 6.7 o hinagupit o tinamaan ng 6.7 na lindol kung saan ang pinakasentro ay nakita po na trace dito sa Bogo City. Kaya yung ating mga kababayan, yung pong mga kababayan natin na overseas Filipino workers na taga Cebu, okay? O taga Bogo, Cebu o yung mga taga Cebu, I hope na contact nyo ang inyong mga mahal sa buhay sa Cebu dito sa Pilipinas na kamusta at sana po ay tuloy-tuloy ang inyong komunikasyon sapagkat sa pagkakaalam po natin batay sa mga ulat na nanggagaling sa Cebu, marami pa hong mga bayan dyan sa Bisaya, sa Cebu, lalo na sa Bogo City, ay walang kuryente. At nagkakaroon din ng problema sa signal ng telekomunikasyon. Pero we're still trying to confirm ito pong actual situation dyan po sa Cebu. Dahil it's a touch and go situation dahil mahigpit po ang ginagawang rescue operations ngayon ng ating mga disaster risk reduction office ng iba't iba kasi medyo ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay nakatakda ring magtungo diyan po sa Cebu upang makita mismo ang sitwasyon on the ground at marami na rin pong mga mga classes ang nagsuspindi ng pasok
sa mga paaralan. Sanhi nga po nitong ika nga 6.7 na lindol na ito na tumama dyan sa Cebu. Nasa linya na po natin ang komunikasyon si Chief Superintendent Anderson A. Comar, ang Department Head ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga po, Chief Superintendent Comar. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po naman sa lahat ng nakikinig sa focus nating Sibianan. Maraming salamat po, Chief Superintendent Comar, lalong-lalo na itong ating mga overseas lalong-lalo na yung mga overseas Filipino workers natin na nakatutok sa ating programa dahil gusto nilang malaman yung sitwasyon sa Cebu, sapagkat alam ko pong marami tayong mga OFWs na taga Cebu. Malaman lamang po namin, ano ba? Pero, correction ko lang, pag sabing Cebu, lagyan mo ng apelido kasi ang Cebu malawak yan. Sa akin, ang area ko ay Cebu City lang. Okay, sige po. Well, sa sitwasyon po ngayon sa Cebu City, kamusta po ang sitwasyon ngayon sa Cebu City matapos ito 6.7 na lindol? Ang Cebu City, Cebu City, may organize kaming team to conduct mga buildings, structural. So, sa ngayon, first hour, ang nag-conduct tayo ng rapid assessment dito sa legislative building at saka sa executive building. Then, after this, all government buildings at saka hospital ang assess natin. So, we have volunteer structural engineers as requested by our city mayor, then the office of the building official, then the Department of Engineering, at saka sa disaster. Gumawa kami ng team kasi i-divide natin yung manpower natin para maraming mapuntahan na ma-inspection natin. Okay. So yan ang instruction sa mayor natin ngayon. Alright. Speaking of mga structures and buildings, Chief Superintendent Comar, hopefully wala naman pong nag-collapse na building dyan sa Cebu City. So far, sa awa ng Diyos, sa pag-ikot ko kaninang madaling araw, karamihan is yung mga plaster lang at saka ceiling. So tinignan ko yung columns and beams. Sa awa ng Diyos, wala nawang masyadong natamaan. Plaster at saka wallings lang at saka ceiling. Yan lang karamihan sa Cebu City. Pero yung serbisyo po ng kuryente at telecommunication, tuloy-tuloy naman po? So far, sa communication natin, okay man lang. At saka karamihan, kanina, madaling araw, maraming barangay na nag-burn out. Pero sa awa ng Diyos, na-recover din ng taga-Bicol natin. Alright, okay. Pero naramdaman nyo ba? Matanong ko lang, Chief Superintendent Comar, naramdaman nyo ba yung lindol? Paano nyo na-experience? Paano, sir? Paano? Naramdaman nyo po ba dyan sa Cebu City? Gano ba, kung mailalarawan po natin kung paano nyo na-experience? So, actually, sa opisina ko, may katabi ko lang yung kwarto ko. Nakita ko yung mag-rating ng, yung lindol. So, nabasa ko kanina, size lang. Tapos, aftershock is 5. Medyo, yung wala pang experience, siyempre, parang medyo na-trauma konti. Sandali. Na-shock konti. Anyway, manageable naman kasi nandun naman ako sa opisina. Opo. Pero just to clarify, Chief Superintendent Comar, mga anong oras nyo naramdaman sa Cebu City yung lindol? Hindi ko matsansa yung oras kanina. Okay, anyway. Around 8, almost 9. Almost 9 ng gabi, ano? 9 ng gabi. Almost 10. 9 ng gabi yun, ano? Oo, alas 9 ng gabi. Almost 10. 9:59. Exactly. Okay, pero wala naman po tayong any reported na injured or casualty dahil nakakarating po sa mga reports dito mahigit 20 na yung nasawi diyan dahil sa lindol. Pero diyan sa Cebu City po meron. Cebu City 'yun. Northern part of Cebu. Northern part. Okay. Sa Cebu City wala po. Northern part of Cebu. Hindi sa Cebu City. Kaya yung nagtaka ko sa report kanina sa CDN, nilagay doon na
mass casualty, Cebu. Ilagyan mo naman ang apelyido. Yan. Cebu City kami. Okay, so yan ang dapat nating i-clarify. Kaya rin po kami I-clarify natin. Oh, kasi ang Cebu, malawak yan. We have 52 city municipalities. So, pag Cebu, malawak yan. So, Okay. lagyan natin ang apelyido. Yan. Tama po yan. Ang area ko is only Cebu City lang. Alright. So, So, yung maraming nasawi sa San Remigio at saka Municipality of San Remigio at City of Bugo. Bugo, yan, okay. So, Yeah. buti po at kaya po rin kami napatawag sa inyo. Pinilit namin kayo makausap Senior Superintendent Kumar para malinawan at ma-confirm yung mga bilang na yan. Ano po? So, lagyan mo ng mga apelyido Yan. para hindi makakwan yung mga tao. So, sa Cebu City Cebu po, City lang ako, Cebu City lang. Sa Cebu So far, City- sa Cebu City, wala tayong reported na casualty. Wala tayong mass casualty. Meron tayo medical assistance lang, yung medyo nasyak lang konti, nagbumalang konti. Mga ganyan lang mga assessment. ayun, okay. So, pero kailan po nyo ina-expect na magiging normal na ulit ang takbo ng buhay at operations ng mga government agencies maging ng mga private institutions dyan po sa Cebu? Yes sir. Normal yung operation natin. Back to normal tayo. Pero our team sa Abdana team conduct ng rapid assessment together with the volunteer of structural engineers group. Nag-assist sa atin, tumutulong sa atin. Aalis sila ngayon together with the Office of Building Official para masigurado na yung mga building natin na hindi maging kampante yung mga mga visitors, mga guests, mga client, mga ganun, para hindi naman sila Alright. pag-occupy nila sa hotel kung saan sila naka-occupy. Alright. So, sa Cebu City po, Chief Superintendent Kumar, walang suspension ng classes o may umiiral po na suspension of classes o suspension of work? Meron din po ba? Kanina kagabi, tumatawag ang DepEd sa akin na i-suspend nila yung klase sa mga bata dahil yung lahat ng mga eskwelahan nila, hindi nila papasokan ng mga estudyante dahil yun nga, unang-una, dahil sa situation sa building nila, ipa-assess pa nila. Maliban dyan, meron tayong low pressure kanina, malakas ang ulan natin madaling araw. Oo nga eh. Sabagay, normal naman ngayon. Yun na, nagbitaw na sila ng directive kagabi pa lang na i-suspend nila yung klase sa mga bata. Alright, okay. Sa ngayon lang. Alright. So, with that, Chief Superintendent Kumar, hindi ko na po kayo masyadong aabalahin dahil alam kong napaka-dami niyong ginagawa. You have too much on your shoulder dahil po dito sa sitwasyong ito. Pero before I let you go, siguro ano po bang mensahe niyo? Salamat po. Ano po bang mensahe niyo, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na may mga kamag-anakan dyan sa Cebu na nandito sa Manila, maging yung mga overseas Filipino workers, Chief Superintendent Kumar, nagtatanong sa amin kamusta po yung mga kababayan natin sa Cebu? Ano po ba ang mensaheng may ipaparating nyo sa kanila dyan sa Cebu City? So, ang iparating ko sa kanila sa lalo ng taga Cebu City lalo na sa taga Cebu City, huwag kayong mag-alala nito kasi dito sa Cebu City, minor lang. Unang-una, meron tayong quarterly earthquake drill sa kasanayan na sa mga establishment dito, both schools, establishments, government employees, meron tayong earthquake drill. So na-emphasize natin, na-exercise na natin ngayon. This is a wake-up call sa lahat ng mga Cebuanos na pag may training or drill, dapat sumasama tayo para malaman natin kung anong dapat natin gawin kung may calamity ba. Kaya dito, natural calamity. Alright. With that, Chief Superintendent Kumar, maraming salamat po sa oras and stay safe at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din. Okay, ang ating pong Chief Superintendent Anderson A. Kumar, na siya po ang Department Head ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Maganda po yung nabanggit ni Chief Superintendent Kumar sa ating panayam dito sa Global na Tayo. Malinaw po yung nabanggit niya yung
mga figures na nabanggit na lumalabas po sa mga balita na more than 20 na sinasabi nga po it was termed as parang mass casualty o maraming bilang na mahigit kasi po lumalabas sa mga balita ngayon both sa mainstream at sa social media dito sa Pilipinas mahigit sa 20 na actually nasa 27 yata kung di po ako nagkakamali pero that is unconfirmed on my part. We still have to confirm that. Kaya nga po napatawag tayo sa Cebu City to confirm this at malino po sinabi ni Chief Superintendent Kumar, siyang head ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office na iba po yung we have to distinguish, we have to delineate kasi ang Cebu po kasi malaki nga naman pong lugar yan, malaking probinsya yan It is composed of ilang syudad. May Mandawi City, may Cebu City, may Bogo City. Marami pong syudad dyan na binubuo. Malaki. May northern part, may southern part. So maganda po yung nabanggit ni Chief Superintendent Kumar na dapat ilagay natin sa tamang konteksto. Yung pong 20 mahigit na nabanggit na nasawi ay sa sa kabuuan ng Cebu, lalawigan. Hindi po sa Cebu City. Kasi ang mga lumalabas ngayon parang ang atensyon ay nasa Cebu City yung mga casualties. Hindi po. Ang sinasabi po ngayon ng mismong on the ground sa Cebu City na si Chief Superintendent Kumar, sa Cebu City wala pong casualty. Walang casualty sa Cebu City. Yun po nililinaw ni Chief Superintendent Kumar. So walang casualty sa Cebu City. Walang namatay sa Cebu City. Ang talaga pong maraming bilang ng nasawi, batay na rin sa mga naunang reports, ay sa may San Remigio, at saka sa Bogo City sa Cebu. Yun po ang may mga maraming bilang ng nasawi. Pero sa Cebu City, wala po. Wala po. Kaya dun sa mga kababayan natin na mga overseas Filipino workers, land-based man o sea-based na nanonood at nakikinig sa atin ngayon, as of 10:55 a.m. habang ginagawa natin tong programa at panayam na ito, batay po, ulitin ko batay kay Chief Superintendent Anderson Kumar, ang head ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, wala pong nasawi sa Cebu City dahil sa nasabing paglindol. Meron pong mga infrastructure damage, may mga sira rin sa mga bahay, sa kasalukuyan habang ginagawa namin yung panayam sa kanya walang kuryente, medyo nahihirapan pa rin maibalik pero unti-unti na pong naibabalik, pero nahihirapan ibalik yung kabuuan ng serbisyo ng kuryente sa Cebu City pero unti-unti na itong naibabalik. At yung pasok sa mga paaralan ay still suspended dahil they still have to check in coordination with DepEd, Department of Education, yung integrity ng structure ng mga eskwelahan para maging safe po. Kasi makakaranas pa rin tayo ng mga aftershocks diyan So wala naman daw pong nag-collapse na building, walang nag-collapse na building o infrastructure. Merong mga damage of course, pero walang nag-collapse na building. Alright, sige, maraming salamat kay Chief Superintendent Anderson A. Kumar, Department Head ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video